May mga kwentong nag-iwan ng takot at pangamba sa mga tao. Mga kwento ng kababalaghan ng mga kaluluwang di matahimik at ng mga pinto na hindi na muling dapat buksan. Ito ang kwento ng bahay na minsan ang inabandona dahil sa mga pangyayaring walang paliwanag. Ang bahay ng mga De La Cruz sa liblib ng bayan ng San Roque. Ngayong gabi, samahan ninyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng mga pinto ng Bahay ng Dilim. taong 1947. Sa gitna ng digmaan, ang pamilyang De La Cruz ay naninirahan sa isang malaki ngunit lumang bahay sa San Roque. Kilala sila sa kanilang kayamanan, ngunit higit pa doon, kilala sila sa kanilang mga itinatagong lihim. Isang gabi, sa kalagitnaan ng dilim, may nangyaring malagim sa bahay na iyon. Isang pangyayaring hindi na nalaman ng mga taga-bayan. Subalit, ang mga sigaw sa gabing iyon ay umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Tanda ng isang trahedya. Ang mga nakarinig ng mga sigaw ay nagsabing hindi na dapat muling buksan ang bahay na iyon. Ang mga sumunod na pumasok ay hindi na muling nakalabas ng bahay. Ngunit isang grupo ng kabataan sa kanilang pagkagiliw sa mga kwentong katatakutan ang naglakas loob na pumasok sa bahay. Kaya ba natin to, mga pre? Sabi ng mga matatanda, hindi pa daw talaga nararating ang ikalawang palapag ng bahay na yan. Basta't huwag lang tayo maghiwa-hiwalay, okay lang. Sigurado ako, kwento-kwento lang yan para takutin tayo. Ang mahalaga, huwag tayong mag-ingay. Pakiramdam ko may nanonood sa atin kahit nasa labas pa lamang tayo ng bahay. Grabe. Ang tagal na pala talagang iniwan tong bahay na to. Halos wala nang natira sa bakod, ano? Pero parang sariwa pa yung mga halaman. Tingnan mo, may mga bulaklak pa rin. Hindi ba't sabi nila, ang mga halaman dito ay hindi na nalalanta? Parang may nag-aalaga pa rin. Tumigil ka nga dyan, Eric. Nagiging parang horror movie na to, ah. Sobrang dilim. Hindi ko akalain ganito kalaki sa loob, pare. Ano ba? Takot ka na ba? Meron naman tayong flashlight, di ba? Huwag tayong magkalat. Baka may mga bagay dito na hindi natin dapat galawin. Anong bagay, Eric? Mga kaluluwa ba ang ibig mong sabihin? Sabi ng mga matatanda, hindi raw basta kaluluwa ang narito. Sila raw ay may mga kaluluwa ng mga taong hindi natanggap ng kanilang mga sinapit. Ano yun? May tao ba sa taas? Sino yun? Hindi kaya totoo ang mga kwento? Marco, Carding, sumunod na lang kayo sa akin. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Naririnig niyo ba yun? Saan galing yun? Tila boses na isang babae. Mukhang sa kwarto sa dulo. Tara, tingnan natin.
May tao ba doon? Sino ka? Walang tao. Pero naririnig ko pa rin ang iyak. Maaring kaluluwa. Walang laman. Pero parang may malamig na hangin na galing dito ah. Baka guni-guni mo lang yan. Wala na tayong maririnig dito. Tulungan niyo ako. Narinig niyo yun? Umalis na tayo dito. Ako. Hindi to magandang lugar para sa atin. Ano yun? Sino ang nagsara ng pinto? Bilisan niyo! Lumabas na tayo! Nakalak! Hindi tayo makalabas. Ano to? Saan galing ang tunog na yan? Tumigil kayo! Sino kayo? Anong gusto niyo sa amin? Unti-unti, ang tatlo ay nababalot ng takot. Hindi na nila malaman kung paano sila makakatakas sa bahay na tila nilamon na sila ng dilim. Ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay muling bumalik upang iparamdam sa kanila ang puot ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ano to? May mga lumang sulat. Sa inyo, sa sino mang makakabasa nito, ang bahay na ito ay puno ng kaluluwa ng mga nasawi. Ang mga nakakarinig ng mga sigaw ay hindi na makakalabas ng buhay. Mag-ingat sa bawat kilos at salita. Ang bawat paghingi ng tulong ay magdadala ng higit pang puot. Mga kaluluwang nawala ng pag-asa. Hindi ako naniniwala dyan. Ano po ba ang gagawin natin dito? Umalis na tayo. Sila. Andyan sila. Humihingi ng tulong. Basahin mo pa, Karding. Baka may nakasaad pa sa sulat. Ang tanging paraan upang matahimik ang mga kaluluwa ay ang mag-alay ng kanilang mga kasalanan sa apoy ng purgatorio. Ilabas ang kanilang mga alaala. Hayaan silang maglaho sa liwanag. Hayaang maglaho sa liwanag? Anong ibig sabihin yan? Paano natin gagawin yun? Pagkatapos basahin ni Marco ang sulat, ay may mga isang bagay na nahuhulog mula sa pinakaitaas ng bahagi ng bahay. Sumunod naman ito ang isang mga ingay, mga panalangin na ginagamit ang salitang Latin. Sila na mismo ang tumatawag sa atin. Kailangan nating sunugin ang mga sulat at mga larawan. Ito lang ang paraan para matigil na to. Sigurado ka? Sigurado ka ba, Eric? Paano kung lalo tayong saktan yan? Sigurado ka niyan. Wala na tayong ibang paraan. Bakit ikaw? Meron ka bang naisip dyan? Lumalabo na sila. Nararamdaman niyo ba? Parang kumagaan na ang hangin. Baka tapos na yan. Baka tapos na, di ba? Di pa tapos. Babalik kami. Kayo ang susunod. Bumubukas ang binto. Tayo na! Sa wakas, nakalabas na tayo pero yung sinabi nila, wag na tayong bumalik. Kailangan nating iwan ang lugar na ito at
Huwag nang ipalam natin kahit kanino ang nangyari. Baka naman tapos na talaga. Hindi natin alam pero sana huwag na tayong balikan ng mga kaluluwang iyon. Kinaumagahan, natagpuan ng mga taga-bayan ang 3 kabataang ito sa labas ng bahay ng De La Cruz. Pagod, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanilang sinapit. Hindi nila inakala na ang mga kwento ng kababalaghan na dati tinatawanan lamang nila ay magbibigay ng hindi malilimutang marka sa kanilang mga alaala. At doon nagtatapos ang kwento ng Ang Huling Sigaw sa Loob ng Bahay ng Dilim. Isang paalala na hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin at hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Baka ang susunod na pinto na iyong pasukin ay hindi na nyo muling malalabasan. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na ito, huwag mag-atubiling i-click ang like button at mag-comment ka sa baba. At upang masundan ang lahat ng ating mga kwento sa channel na ito, i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating uploads. Dito lang sa Mga Kwento ni Itay.